Hi, it's me again, Sweet. So, i-share ko lang sa inyo ngayon kung paano muntik na akong naging homeless dito sa Canada. By the way, kakauwi ko lang galing sa trabaho. Ang trabaho ko ngayong araw ay cleaning and naligo agad ako and yeah, I'm ready to sleep. After kong mag-vlog ngayon, ay matutulog na ako diretsyo. So, hindi na nga ako nag-blower dahil iniiwasan ko na i-blower yung hair ko kasi mas feeling ko nakaka-dry. Continue na tayo sa chika. So, noong March ay napag-desisyonan namin na kailangan na naming lumipat dahil natutrauma na ako maglakad ng 11 to 12 minutes papunta sa station. Tapos, di ba, madilim, walang tao. Dahil nga, nakwento ko na to na muntik akong nasaksak dahil may stalker, sunundan ako something. So, first week to second week sa March ay nag-apartment hunting tayo, di ba? Yung mga pinopost ko. Tapos, sobrang tagal kong mag-decide. Actually, meron pa akong mga tinitingnan na hindi ko na na-share sa vlog. And sobrang ganda din. So, ang hinahanap ko talaga na apartment ay yung preference ko dito dapat sa Shepherd Young, malapit lang sa LA Fitness dahil nakasubscribe ako. And merong own private washroom, maganda ang view, dapat may ilaw, and malapit sa station. Yun talaga yung preference ko. Syempre, as much as possible, di ba, dapat mura para mas makatipid. Pero dahil nandito nga sa Shepherd Young, parang mahirap maghanap ng murang apartment. So, parang naging imposible na siya sa akin. So, ito na nga, i-share ko sa inyo kung gaano ako ka-little faith na tao. Like, sobrang liit ng faith ko. Alam mo yung, I know I believe in God, I trust Him, pero deep within me, parang natatakot pa rin ako minsan. Siguro ganyan talaga ang tao, no? Kahit sinasabi natin na, kahit pinipray, gini-give up, nagsusurrender tayo, parang deep within us, hindi pa rin natin maiwasan na matakot. So, dumating ang araw, mga March 15 ako naka-decide after nung apartment hunting. So, meron kaming in-applyan nun na studio type na apartment. Hindi ko masyadong pasok sa preference ko ang apartment na yun. Pero feeling ko yun lang kasi yung parang kaya at mas malapit sa LA Fitness na dito sa Shepherd na area. Dahil yung ko din, yung work ko kasi is linya lang dito na area. So pag mag-transfer kami dito, 30 minutes na lang siya papunta sa trabaho ko. So, ang in-applyan namin is nasa North York Center. At alam niyo ba, sobrang dami ding nag-apartment hunting or nag-a-apply ngayon, lalo na siguro na malapit na ang summer. At dito na area, city kasi to siya, uptown. So, talaga, in demand talaga. Tapos, yung in-applyan namin na studio apartment, subject for approval pa siya. Dahil nga in demand, marami kami. Like, hindi ko alam, basta marami kaming nag-apply. Tapos ako, parang doon na ako naka-decide na, gusto ko na talaga yung lumipat. Tapos nung nag-decide na ako, napaka-impulsive ko na naman. Ang gusto ko, dapat pagka April 1, maka-transfer na kami, 'di ba? Sobrang impulsive. Ang taas ng process. Yung mga requirements, panasa namin, which is, umabot siya ng mga 3 araw. So, mga 15, 16, 17, 18, March 18 before namin na processing requirements dahil ang daming requirements din na hinihingi. Naging desperado na ako. Gusto ko na talagang lumipat. So, kiniklaim ko na, inaano ko na kay God, ibigay mo na sa amin yun. Gusto ko na talaga lumipat. Ready na ako, ganyan. Ang sa current na tinitirahan namin nung time na yon, kailangan pa namin tirahan yung month of April. Kasi yan, di ba? 1 month in advance, tapos kailangan mong magbayad ng last month. First month and the last month. Nung sinabihan na namin yung landlord namin sa dating tinitirahan na lilipat kami sa April 1, kung hindi namin yan tirahan, hindi masusuli yung pera namin na binayad, which is 1,100. Tapos, ang approval ay, tatakbo pa siya ng mga, mga 5 to 7 business days. Tapos, hindi pa yan sure kung kami ba ang makakakuha nun. Dahil nga, sobrang daming nag-apply. Siguro mga 10 kami. Kaya, ang ginawa ko, pinasublis ko yung current na tinitirahan namin. So, pinost ko sa mga marketplace and everything.
Tapos, alam niyo ba, ang ginawa ko, di ba 1,100 yung month of April, April 1 until 30 yung rent namin. Ginawa kong 800 na lang dahil sa kagustuhan ko na dapat merong makakuha nun. Alam niyo, di ba akala ko baka walang gustong lumipat kasi sobrang short notice na lang kasi nasa ano na yun, mga March 25. So imagine 5 days left na lang before mag-end ang month of March. Sobrang daming nag-inquire. For 3 days, 26, 27, 28, halos 10 to 15 na mga tao ang pumupunta sa room para i-view yun. Alam niyo ang nakakatawa? Halos lahat yun sila interesado. Tapos binabaan ko pa ang price. Tapos yun, dahil nasabi ko na ang price is ganun na lang. So, ang month of April is 800 na lang instead of 1,1. Hindi ko na siya pwedeng bawiin na. Uy, 1,100 na lang. Ang dami niyo palang interesado. Nasayang yung pera ko. Nasayang yung 9, 10, 11, $300. Sobrang laki na din yun, di ba? Sobrang laki na yun. Like, halos 12,000 pesos dahil sa napaka-desperado ko. Ay, yun, nakaka-stress ako, di ba? Tapos, ito pa, anong nangyari? Di ba, pinasablis ko na yung rent namin sa month of April. Guys, merong unang nakakuha sa studio. Hindi kami. Wala kaming malilipatan. Grabe yun. Tapos, alam niyo, anong araw na yun? March 28. March 28. Ang dami naming gamit. Anong gagawin namin? Malapit nang mag-April. Tapos, meron nang nakakuha sa room. Meron nang magsasablis sa month of April. Grabe yung kaba ko. Like, doon na time, I surrender na yung mundo. Like, natulala ako. Aside sa naiiyak ako, nahihiya ako dahil wala akong tiwala sa kanya nung time na yun. Imagine, ilang araw na lang, kailangan na naming lumipat, kailangan na naming umalis. Kailangan ng, lumipat nung nakakuha na gustong pumalit sa tinitirahan namin. Tapos, ang ginawa ko, dali-dali akong nag-post sa mga Facebook page, sa mga sa lahat ng mga Facebook page, nag-post ng sinong may alam dyan na, pwedeng malipatan by April 1. ASAP. Alam niyo, napaka-amazing si God. Sobrang daming nag-message sa akin. Pero merong pinakaunang nag-message. Which is itong aming bagong tinitirahan. So yun, siya talaga yung pinakaunang nag-message. So sabi niya, meron kaming kanang room with private washroom ready sa month of April 1. Tapos pag search ko sa location, nagulat ako dahil nasa Shepardiang, which is yung hinahanap natin, yung preference ko. Tapos, nasa harap lang ng LA Fitness. Tapos, condo type, which is, yun din yung isa sa goal ko. Tapos, pagkagabi nun, pag out ko sa work, at diretso, pinuntahan agad namin to dito. Tapos, pagtingin namin, grabe, like, ang location ay perfect. Pero aside nun, marami ding nag-message sa akin na mga any available na apartment. Pero ang problema kasi, mga malalayo na siya, kailangan kong mag-bus. Tapos, 1 hour siya papunta sa work. Tapos, ang goal ko talaga dito sa Shepardiang kasi 30 minutes lang papunta sa trabaho ko. Anyway, so, yun na. Alam nyo, grabe like, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ka amazing si God. 2 bedroom with 2 washroom. So, meron ng mga nakatira. Yung nakatira dito, sila yung pinaparentahan nila itong other room. So, yun, kinausap ko sila, ganun. Tapos, sinabihan ko sila na okay, go na kami dito, like, ASAP. Alam niyo ba, the same day na natanggap ko yung email na meron nang nakakuha sa studio na yun, morning yun. The same day din na nakita ko tong bagong tinitirhan or apartment. God always knows what's best for us. Alam niya kahit a lot of times, kulang ang late ng freight natin, ang grabe yung mga shortcomings natin, God always saves us. I'm so grateful dahil itong bagong yung binigay ni God, para sa akin, it's a miracle. Dahil alam nyo, mura lang siya.
Mura lang ang apartment, which is 1,400. Tapos kung including utilities, nasa 50. So 1,450, nasa ganun. Tapos with own private washroom, di ba? Yun yung gusto ko. Pangalawa, ang view. May ilaw. Literal na pagtulog pa ako. Kailangan kong gumising dahil yung sun. Nafa-force talaga akong gumising. Yun yung ilaw na gusto ko. Yung ilaw na hinahanap ko. Lahat ng grocery, nasa baba lang. Tapos, hindi na natin kailangan makipagbakbakan sa snow, lalo na pag winter dahil merong tunnel sa ilalim. Mga nasa 3 minutes, 3 to 4, 2 to 3 kung 2 minutes kung mabilis kang maglakad, 3 to 4 kung kagaya ko na mahinhin. So, guys, ganyan. Grabe, napaka-convenient. Iba talaga, no? Basta si God ang nagbigay. Kung meron kang mga pinapaabot or may dinadasal ka na may waiting ka na mga approval or may hinihiling ka na anything, magtiwala ka lang. You just have to trust in Him. Like, always, in always. Ibibigay talaga na ng Panginoon kung ano yung mas nakakabuti para sa atin. By the way, this is my episode 1 of podcast. Podcast, oo. So, i-try ko mag-share sa inyo ng anything, mga small talks about life, mga ganun lang. So, I will do my best na gawin to 4 times a week. Yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!